maaaring may problema na pagsubok. Pero hindi po lahat ng problema pagsubok. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ho. Halimbawa nagka-problema ka dahil sa kapabayaan mo. Halimbawa sa trabaho, tamad ka. Naalis ka sa trabaho, nagka-problema ka. O halimbawa, nagtatrabaho ka o nahuli ka ng amo mo, natamad-tamad ka, nawalan ka ng trabaho, abay hindi pagsubok yun. Bunga ng katamaran yun, kapatid. Hindi ba? Hindi pagsubok yun. Ang pagsubok, kapatid, ganito. Ang pagsubok, isang bagay na dumadating na wala ka namang kasalanan dumating sa'yo. Halimbawa, may alaga kang baboy. Nung kung kailan manganganak, inaalagaan mo naman totoo. Kung kailan manganganak, saka namatay yung baboy. Maaari sinusubok ka ng Diyos kung gaano ang pagtitiwala mo sa Kanya, di ba? Halimbawa, sa trabaho, wala ka namang pagpapabaya, maayos ka naman magtrabaho, tapos inalis ka ng amo mo. Maaari, pagsubok yon, kapatid. Pero halimbawa, dahil sa kapabayaan mo, dahil sa mali mong gawain, naalis ka sa trabaho, hindi pagsubok yon. Problema yon. Ayan. Ngayon ganito, bakit ba ang tao ay sinusubok ng Diyos, kapatid? Bakit niya tayo kailangan subukan? Pakinggan mo sa isang talata ng Pedro. Ganito ang ating mababasa. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Talaga palang dumadating ang pagsubok, kapatid, no? Ngayon, yung pagsubok, yan ay bunga ng ating pananampalataya. Ang sinusubok lang naman ng Diyos yung sumasampalataya. Hindi naman sinusubok yung walang pananampalataya. Ang sinusubok niya kung sumasampalataya ka para ikaw ay mapatibay, para ikaw ay madalisay,